ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay parang dagat. Minsan kalmado at minsan marahas. Ngunit ang bawat alon nito ay may daladalang aral na magbibigay lakas at pag-asa sa bawat pagsubok na ating tatahakin. Ikaw, kabarangay, matatawag mo bang kalmado ang buhay mo ngayon? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng tapat, mabait at maaasahang kaibigan ay isang biyayang walang kapantay. Sila ang kasama natin sa bawat ngiti at luha, sa bawat pag-asa at tagumpay. At mapalad ako na nagkaroon ako ng kaibigang nagbigay sa akin ng hindi malilimutang karanasan sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin hanggang sa aking pagtanda. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy, 29 at isang factory worker. Simula pagkabata ay sa tabing dagat na ako nakatira, Papa Dudut. Kaya naman ang dagat na rin mismo ang humubog sa aking pagkatao. 10 taong gulang pa lamang ako noon at sumasama na ako sa aking ama para pumalaot at manghuli ng isda. Mahirap po ang buhay namin noon. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay na inaasahang tumayong pangalawang magulang sa mga nakababata kong kapatid. At tanging pangingisda ang ikinabubuhay namin. Paminsan-minsan ay naglalabada ang nanay ko pero isang beses lamang ito sa isang linggo tuwing may nangangailangan ng serbisyo niya. Papa Dudut, maagang nawala sa akin ang kabataan ko dahil bukod sa pag-aaral, naubos din ang oras ko noon sa pagtatrabaho. Mas lumala pa nga ang estado ng buhay namin noon nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa pamilya namin na mas sumubok sa tatag ko bilang panganay na anak. Nay, para saan yung mga damit na yan? Bakit kayo nag-iimpake ng damit? Wala bang nasabi sa'yo si Maring? Sinabihan ko siya na ibalita sa'yo yung nangyari sa tatay mo Wala po eh. Hindi kami nakita sa palengke kanina. Ano po bang nangyari kay tatay? Itinakbo siya kanina sa ospital. Na-stroke habang naglilinis ng bangka. Ano po? Oo, itinakbo naman siya agad sa ospital ng mga kasama niya. Ay, mabuti nga may tricycle yung isang kasamahan niya kanina Kumusta na po siya? Ano pong lagay niya? Nasaan po siya ngayon? Ayun, nasa ospital pa rin siya. Naku, sa awa ng Diyos, maayos na yung lagay niya. Kaya nga ako sumaglit rito para kumuha ng gamit Doon na muna kami magpapalipas ng gabi. Bakit daw po? Akala ko ba okay na siya? Inaantay pa yung resulta ng mga test niya para malaman kung nagkaroon ba siya ng komplikasyon. Sige na. Mauna na ako at baka gising ng tatay mo. Wala kasi siyang kasama doon ngayon. Sandali lang po, sasama ako na po kayo. Wag na anak. Walang kasama yung mga kapatid mo. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Pumunta ka na lang sa ospital mamayang tanghali para baunan ako. Sige po, susunod po ako sa inyo mamaya. Nay, bakit po kayo umiiyak? Dumating na yung doktor kanina, anak. May resulta na yung test na ginawa sa tatay mo.
Ano pong sabi? Naapektuhan daw ng stroke yung utak ng tatay mo. Paralisado ngayon yung isang bahagi ng katawan niya. Po, pero may posibilidad pa rin namang gumaling siya, di ba? Madadaan naman daw sa therapy at gamutan. Kaya lang ang problema, anak. Saan tayo huhugot ng gamot ng tatay mo? Eh kung siya lang naman ang kumikita sa pamilya natin. Problema ko nga ngayon kung saan tayo hahanap ng pambayad dito sa ospital eh. Baka pwede po tayong makahingi ng tulong kay Mayor. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang humingi talaga ng tulong sa ibang tao. Eh, baka sakaling mapagbigyan tayo. Ay, Diyos ko! Bakit ba kasi nangyari pa sa atin to? Kung kailan magpapasok ka na, tsaka pa tayo mamomroblema ng ganito. Titigil na lang po muna ako pansamantala sa pag-aaral para makabawas sa gastusin. Kung gusto niyo po, total, tapos na ako sa high school. Pwede naman na po ako magtrabaho. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi mo ba gustong pumasok sa kolehiyo? Kahit naman po gustuhin ko, wala rin naman po tayo magagawa kasi wala din naman tayong pera para makapag-aral ako sa college eh. Mas mabuti na po to. Ako na lang po muna yung kakayod habang nagpapagaling si tatay. Papa Dudut, dahil sa nangyari sa aking ama ay isang trabaho ang naipasa sa akin na hindi ko pwedeng talikuran. At yon ay ang magpakaama sa mga kapatid ko. Iba't ibang uri ng trabaho ang pinasok ko para lamang makapaglaan ng pera para sa pamilya namin. 2:00 pa lamang ng madaling araw ay bumabangon na ako para sumama sa mga grupo ng mangingisda na pumapalaot ng madaling araw. Pagsapit naman ng 5:00 ay umi-extra ako sa pagbubuhat ng banye-banyerang laman dagat na pinapadala sa iba't ibang palengke sa probinsya namin. Hindi pa doon natatapos ang araw ko dahil diretsyo naman ako sa palengke namin para maghanap ng mga tenderang nais magpalinis ng itinitinda nilang isda. Bago sumapit ang tanghali ay nagtutungo ako sa isang kilalang resort sa amin para naman magtrabaho bilang caretaker. At sa parehong pagkakataon ay lifeguard na rin sa lugar. Umaabot yon hanggang 7:00 ng gabi kapalit ng kakarampot na sahod na mas mababa pa sa minimum wage. Araw-araw, Papa Dudut, ay bugbog na bugbog ang katawan ko sa trabaho pero hindi ko magawang magreklamo dahil kailangan ko itong gawin bilang ako na lamang ang inaasahan ng pamilya ko. Mabuti na lamang at ng mga panahong yon ay meron akong mga kaibigang sumasama sa akin sa mga araw na kailangan ko nang makakasama at makakausap. Sina Neil at Sonia. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Sila ang dahilan kung bakit kahit papaano'y nababawasan ang pagod na katawan ko or pagod na nararamdaman ko sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Neil, patambay muna ako rito ha. O Makoy, ikaw pala. Oo naman. Tapos ka na sa trabaho? Oo, kakatapos ko lang. Nakapagod nga eh, may nag-birthday kasi sa resort. Daming pinagawa. Lari lang sa katawan mo ha. Baka mamaya sumunod ka sa tatay mo, mababaldado ka rin dyan. Sira ulo, hindi magandang biro yan boy. Di naman ako nagbibiro. May hangganan din yung katawan mo no. Kapag yan, pinwersa mo, di talaga malabong sa ospital din ang bagsak mo. Naalagaan ko naman na maayos tong katawan ko eh. Huwag na mag-alala. Eh, maiba tayo. Kumusta na pala yung nanay mo? May balita ka na ba sa kanya? Wala nga eh. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagpaparamdam. Halos 2 linggo na simula nung umalis siya. Ano ba kasing ginawa niya? Ba't siya nagtatago? Ang sabi sa akin, nang scam daw siya eh. Pero di ako naniniwala dun. Mabait na nanay ko no.
Sa sobrang bait niya, madali lang din siyang paikutin ng mga tao sa paligid niya. Kaya malamang, na-scam lang din siya katulad nung iba. Ang kaibahan lang, sa kanya nabaling yung sisi. Naku, kawawa naman yung nanay mo. Tsaka, sana magpakita na siya para malinis na yung pangalan niya. Grabe din naman kasi yung mga tao eh. Kahit anong paliwanag noon ni nanay, hinuhusgahan na agad siya. Wala tuloy siyang nagawa kundi magtago na lang. Pero kahit naman sana i-update niya kayo kung kumusta na yung lagay niya, di ba? Yun nga ang kinakabahala ako eh. Uy, nandito na pala kayo. Sakto, bili naman kayo ng tinda ko. Oh. Uy, Sonia, ano yan? Pastillas, masarap to, 5 pesos isa. Mahal naman yan. Labang pre-taste dyan. Pre-taste ka dyan, kakapiranggot na nga tubo ko rito eh. Dami mo talagang racket ah. Parang nung nakaraang linggo lang, inumin yung nilalako mo ah. Ganyan talaga kapag babaero yung ama tapos sugarol naman yung ina. Kailangan kumita para may pangkain. Kung wala akong gagawin, mamamatay na lang akong walang laman ng tiyan. Talagang bagay talaga tayong tatlo sa isa't isa, no? Ba't mo naman nasabi? Eh, pare-pareho tayong minala sa magulang eh. Ako, maagang naulila sa tatay tapos nawawala yung nanay. Ikaw, Makoy, baldado yung tatay, walang trabaho yung nanay. Ito naman si Sonia, pareho din ang sitwasyon. Hindi naman nila ginusto yung buhay na ganito eh. Siguro, minalas lang din sila sa buhay. Eh, mas lalong hindi rin natin ginusto yung ganito, no? Alam nyo, ang ninega nyo, wala naman tayong mapapala sa pagrereklamo eh. Ano magagawa natin kung pinanganak tayong mahirap, di ba? Kung gusto nyo magbago buhay nyo, magtrabaho kayo. Mahirap na nga tayo, kinakawaan nyo pa yung sarili nyo eh. Talagang magiging masaklap talaga yung buhay nyo kung ganyan. Ano pa dapat gawin para hindi maging masaklap buhay namin? Tularan nyo ako, masaya lang kahit problemado. Fake it till you make it, di ba sabi nila? Sus, mahirap pekein ng kasiyahan lalo na kung mas nangingibabaw ang kalungkutan, no? Asus, bumanat na naman. Kung may kapalit lang sanang pera yung matatalinghagang salita na lumalabas dyan sa bibig mo, matagal ka na sanang mayaman. Sana nga ganun na lang kadali ang buhay eh. E di sana lahat tayo masaya. Alam nyo, imbis na magmukmuk kayong dalawa dyan, tulungan nyo na lang kaya akong ibenta tong mga pastillas ko. Tara na, para naman may ambag kayo sa buhay ko. Pas, uwi na ako. Pagod na talaga ako eh. Bawi na lang ako sa susunod. Ikaw, Neil, sumama na ako. Sige na nga. Basta bigyan mo akong pre-taste mamaya ah. Ito, pakaburaot mo. O siya, mauna na ako ha. Enjoy kayo sa pagbebenta ng pagkamahal-mahal na pastillas ni Sonia. Daan ako sa bahay niyo mamaya, bebentahan ko nanay mo. Sa susunod na, wala kami pera. Simula elementary ay magkakaibigan na talaga kami nila Neil at Sonia Papadudut. Una ko naging kaibigan si Neil dahil magkapitbahay lang kami noon. Wala gaanong kalaro si Neil noong mga bata pa lamang kami. Siya kasi yung tipo ng bata na lalampa-lampa. Mabilis siyang hingalin at lagi siyang nadadapa kapag naglalaro kami ng habulan. Mahina siya pagdating sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas. Pero sa kabila noon ay bumawi naman siya sa pagiging matalino. Consistent honor student siya noon, kaya naman siya ang lagi naming takbuhan pagdating sa mga assignments and projects namin dati. Samantala ay naging kaibigan naman namin si Sonia noong lumipat siya sa lugar namin. Bigla na lamang niyang isinali ang sarili niya sa pagkakaibigan namin ni Neil nang walang dahilan. Kung nasaan kami ay lagi siyang nakabuntot hanggang sa nasanay na lang din kami na lagi namin siyang kasakasama. Hanggang sa pagtanda namin ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan naming tatlo. Taon pa nga ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan sa amin, ay lagi naming kasama ang bawat isa. Sabi nga namin hanggat nasa likod namin ang isa't isa ay walang problema ang magpapataob sa amin. Hanggang sa halos sabay-sabay kaming tinambakan ng problema. Papadudot na muntik nang ikasira ng aming pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot taong 2014 ay nahuli ko ang sarili kong nanay na may kasamang ibang lalaki. Kinausap ko si nanay tungkol sa nalaman ko at hindi man lang niya ito itinanggi mula sa akin. Ayon sa kanya ay may mga pangangailangan daw siya na hindi na naibibigay ng tatay namin. Sobrang nawasak ang puso ko noon para kay tatay.
Pero dahil ayokong masaktan ng tatay ko ay itinago ko na lamang ang mga nalaman ko. Hanggang sa sumunod na buwan ay tuluyan na kaming iniwanan ni nanay at pinili ang mas maayos na buhay na ipinangako sa kanya ng kalaguyo niya. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nahuli at nakulong ang nanay ni Neil matapos ang ilang taong pagtatago. Para makapagpiyansa ay kinailangan itong maghanda ng 50,000 para lamang mailabas niya ang nanay niya sa kulungan. Sa parehong taon din, Papa Dudut, ay namatay naman ang tatay ni Sonia, ang taong pinaguhugutan niya ng lakas at saya sa kabila ng mahirap nilang buhay. Sabay-sabay man kaming binagsakan ng suliranin sa buhay. Sa aming tatlo ay si Sonia lang ang nananatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa kabila ng pagpanaw ng tatay nito ay sa kanya kami humuhugot ng lakas para harapin ang bukas. Inaasahan na namin yon mula sa kanya. Dahil simula pagkabata ay likas na masiyahin talaga si Sonia. Iiyak lang siya saglit kapag malungkot siya, pero pagkatapos noon ay babalik na ulit siya sa dating niyang pagkatao na makulit at punong-puno ng enerhiya. Kaya naman noong mga panahong yon, si Sonia ang naging sandala naming dalawa ni Neil noong namroblema kami sa mga magulang namin. Bakit mo ba kasi kami gusto makausap? Dito pa sa tabing dagat, daming lamok dito. Siyempre, para kunwari nasa pelikula. Bagay na bagay kaya tong sunset sa pag-uusapan natin. Para memorable. Sus. Dami mong pakulo. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? May solusyon na ako sa problema niyong dalawa. Ito mga nakaraang buwan, wala na kayong ibang reklamo kundi yung mga buhay niyo eh. Nakakasawa ng pakinggan para mga sirang plaka. Kaya naisip ko na resolbahin na lang yung mga problemang yan. Paano mo naman gagawin yun? Easy ka lang ah. Ikaw Neil, nag-iipon ka ng pampiyansa para sa nanay mong nakakulong, di ba? Oo. Anong gagawin mo? Papautangin mo ako? Di no, pareho tayong walang pera. Pero hindi, may naisip akong paraan para magkapera ka. Paano naman? Parang ayoko yung nasa isip mo ah. Yung magbebenta ng laman ah. Sino ba nagsabi magbenta ka ng laman? Masyado kang defensive. Naisip mo bang gawin yun? Uy, si Raulo. Kung gagawin yun no? Pero syempre, hindi naman kita ilalagay sa ganong klaseng bagay. Ito yung naisip kong solusyon. Papalapit na yung piyesta natin, di ba? Oo. Tapos? May nabalitaan ako. Magpapakarera daw sila ng bangka sa paparating na pista tapos magkakaroon ng pagandahan ng bangka. Malaki raw yung premyo dun kaya naisip ko, sali tayo. Karera ng bangka? Magkano naman daw yung premyo? Di ko pa alam pero unang pista to ng bagong halal na mayor kaya sigurado ako magpapakitang gilas yun. Ano, sali tayo? Pwede naman. May bangka naman si tatay na pwedeng gamitin. Maayos makina nun, kaya pwede ilaban. Sino naman magmamaniobra ng bangka? Hindi malamang tong si Makoy. Marunong ka bang gumamit ng bangka? Hindi. Oh, di ba? Ako, may alam ako sa bangka. Pero alam nyo naman na takot ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Kaya, no choice, si Makoy. Oo, kaya ko naman. Walang problema sa akin kasi bata pa lang ako, namamangga na ako. Ayun, edi tapos na isang problema. O, sunod naman yun sa'yo, Makoy. Sige nga, paano mo susolusyonan yung problema ko ngayon? Nahanap ko na kung nasa ng nanay mo. Talaga? Nasaan siya? Nandun, sa kabilang bayan. Teka, paano mo naman nalaman yan? Anong ginagawa mo doon sa kabilang bayan? May mga suki ako doon ng mga binibenta kong pagkain, di ba? Mabalik tayo sa sinasabi ko. Sinundan ko siya kasama yung pinalit niya sa tatay mo. Uy, Sonia. Ay, Yung bunganga mo masyadong pasmado. sorry. De, okay lang. Yung bahay ng lalaki, alam mo ba kung nasan? Oo, sinundan ko sila. Memoryado ko kung saan sila nakatira ngayon. Nabanggit mo na gusto mong makausap nanay mo sa huling pagkakataon, di ba? Ito na yung pagkakataon na yun. Ano, Makoy? Kikitain mo ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Oh, bakit naman? Marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong itanong sa kanya.
Pero di ko alam kung masasabi ko lahat ng yun sa kanya kapag nagkita na kami. Hindi naman tayo pupunta agad-agad doon. Siyempre, kailangan mo rin paghandaan yun. Alam kong may galit at tampo ka sa nanay mo. Kaya mas magandang kitain mo siya kung kailang maliwanag na yan sa pag-iisip mo. Di bale, sasamahan ka naman namin kung kailangan mo ng suporta eh. Maraming salamat, Sonia. Ay, walang ano man. Paano na lang kaya kung wala ako? Mula sa udyok ni Sonia ay sumali kaming tatlo sa paligsahan at tinutukoy niya. Gamit ang bangka ni tatay ay sinimulan naming mag-isip ng magandang idedesenyo mula doon. Yun na rin ang plano naming isali sa karera dahil sa aming tatlo ay ako lang naman ang marunong mag-operate ng bangka na di motor. Sina Neil at Sonia naman ay natoka sa pagdidesign ng bangka gamit ang talento ni Neil sa pagdodrawing. Sa mga sumunod na linggo bago ang pista sa lugar namin ay sinimulan ng guhitan nila Neil ang bangka ni tatay. Kapag walang masyadong tao sa resort na pinagtatrabahuhan ko ay patakas naman akong nag-iensanyo sa pagdadrive ng bangka para sa karera. Kasabay noon ay patuloy ang paghimok sa akin ni Sonia na kitain ko na ang nanay ko para makausap siya. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa nanay ko kapag nagkita ulit kami. Wala pa akong sapat ng lakas ng loob noon para masabi ko sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Kaya pansamantala ko na lamang muna itong sinantabi at itinuong ko na lamang ang atensyon at oras ko sa paligsahan na sasalihan namin. Pero hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ni Sonia dahil bago ang patimpalak. Nag-decide ako makipagkita na sa nanay ko, Papa Dudut. Kasama sina Neil at Sonia ay pinuntahan namin si nanay sa kabilang bayan kung saan siya nakatira kasama ang bago niyang kinakasama. Ano ba yan? Parang kinakabahan ako ah. Makoy, mag-iisang oras na tayo nagtatago rito ah. Kailan mo haharapin yung nanay mo? Yan mo nga siya. Huwag mo siyang pilitin. Tatanong lang naman. Sandali lang, bumibuhil pa ako eh. Huwag ka magmadali, tol. Lapitan mo pag kaya mo na. Oo, para gabihin tayo. Mas mahal ang pamasahe ng tricycle kapag gabi ha. Ito na. Pupuntahan ko na. Galingan mo ha. Talaga, Sonia. Bakit? Excited lang naman ako eh. Diyan lang kayo ah. Tayo niyo ako. Andito lang kami ha. Don't you worry. Nay? Makoy? Anong ginagawa mo rito? Sandali, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na po yun mahalaga. Nagpunta po ako rito para makausap po kayo. Ano yun? May nangyari bang masama? May nangyari ba sa tatay mo? Wala po. Akala ko naman kung may nangyari ng masama. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako gusto makausap? Hindi na po ba kayo babalik sa bahay? Anak, may bagong buhay na ako rito. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Paano naman po kami? Kami ng mga kapatid ko, si tatay. Malaki ka naman eh. Ikaw nang bahala sa kanila. Daya nyo naman po eh. Tinakasan nyo yung responsibilidad nyo sa amin. Di nyo man lang inisip na kailangan ko rin ng magulang. Kasama mo naman ang tatay mo eh. Pero iba pa rin po yung kumpletong pamilya. Kung sa tingin nyo matanda na ako at kaya ko na po lahat, nagkakamali po kayo. Kailangan ko po ng nanay. Kaya maawa na po kayo. Bumalik na kayo. Pasensya ka na anak. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hindi na ako babalik sa dating buhay natin. Ano, ganun na lang yun? Tatalikuran nyo na lang kami basta-basta? Pasensya ka na talaga. Nangako ako sa mga kapatid ko na ibabalik kita. Miss ka na namin, Nay. Ako rin. Pero hindi ko na kaya yung buhay na meron tayo dun, anak. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan ko. Akala ko po ba
Walang ina makakatiis sa mga anak nila. Pero bakit kayo natitiis nyo kami? Sige, magalit ka na sa akin. Tatanggapin ko yon. Kahit isumpa mo na ako, pero pasensya na talaga anak. Hindi na ako babalik sa bahay. Sige na, bumalik ka na. Paggabi na marami pa akong gagawin. Mag-ingat ka pa uwi ha. Maiwan na kita. Oh, Makoy, musta? Sasama daw ba sa'yo pa uwi? Hindi. Wala na nga siyang paki sa amin eh. Baka naman, pwede natin siyang mapakiusapan. Wala na nga. Ayaw na nga niya. Ano pang mahirap intindihin doon? Oh, chill ka lang. Sungit mo naman. Hindi kasalanan nyo kasi to. Pilit-pilit nyo pa kasi ako eh. Uy, ikaw may gusto nito, di ba? Sabi mo gusto mo makausap nanay mo, edi tinulungan ka lang namin. Eh dapat di nyo na lang ginawa. Grabe, hindi ka na lang magpasalamat. Sonia, tama na yan. Ay hindi, hindi tama na sa atin siya magagalit dahil lang hindi niya nakuha yung gusto niya. O bakit ano bang gusto mo marinig? Mag-thank you ako sa'yo kasi ayaw na sa amin ng nanay namin. Ang gusto ko lang naman. O edi thank you. Ano, masaya ka na? Uy, hindi man ganyan pre. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Hindi. Palibasa. Hindi nyo alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Alam nyo, itigil na lang natin tong kahibangan na to. Yung mga naisip mong solusyon sa mga problema namin, mga walang kwenta. Ang sabi mo? Uy, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Muwi na nga lang tayo. Hindi na ako tutuloy dun sa contest na sinasabi nyo. Aaminin ko, Papa Dudut, kaya ako nagawa ang bagay na yon noon ay naiinggit ako kay Neil dahil may nanay pa siyang makakasama. Samantalang ako ay tuluyan na kaming iniwanan ng sarili naming ina. Medyo makasarili ako sa part na yon, lalo na't bangka ni tatay ang gagamitin sana namin para sa kompetisyon, pero bata pa ako noon at ang mga desisyon pa na ginagawa ko dati sa buhay ay nadadala pa ng mga emosyon ko. Pinanindigan ko ang mga sinabi ko kina Neil at Sonia na hindi na ako tutuloy kahit na makailang beses nila akong kinausap. Buo na ang desisyon ko noon na nagsimula lang dahil sa inggit at galit sa sarili kong nanay. Kahit wala ako ay nagpatuloy pa rin sina Neil at Sonia sa plano nila. Nakahiram sila ng isang lumang bangka sa isa sa mga kapitbahay namin. Yun ang pinaayos nila at sinimulang disenyuhan. Dahil hindi naman marunong gumamit ng bangka si Neil, si Sonia na ang nag-volunteer na sumali sa karera kahit na hindi siya marunong lumangoy at takot siya sa dagat. Araw-araw tuwing nasa resort ako at nagtatrabaho ay nakikita ko kung gaano kasigasig ang dalawa sa pag-iinsayo. Gusto ko mang bumalik sana at tulungan sila, pero noong mga panahong yon, masyado pa akong nilalamon ng galit dahil sa sitwasyon ko, kaya hinayaan ko na lamang sila at nagpakapagod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa sarili ko. Pero Papa Dudut, isang linggo bago ang kompetisyon ay isang masamang balita ang gumimbal sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa palengke ako noon at abala sa paglilinis ng isda noong narinig ko ang usapan ng mga tendera sa paligid ko. Naaawa daw sila dahil kamamatay lang ni Mang Nestor ay sumunod ding namatay ang dalaga niyang anak. Pagkarinig ko sa pangalang yon ay biglang kumabog ang dibdib ko dahil Nestor ang pangalan ng tatay ni Sonia. Agad kong tinext si Neil para makibalita sa kanya, ngunit hindi siya nag-reply sa mga text ko. Minadali ko na lamang ang trabaho ko sa palengke at saka ako agad na nagtungo sa bahay nila Sonia. Mas lalo kong kinabahan noong nadatnang ko ang mga taga-barangay sa tapat ng bahay nila Sonia na abala sa pagkakabit ng tolda. Dalawa ang anak na babae ni Mang Nestor, si Sonia at ang nakababata nitong kapatid. Hindi naman sa mas gusto kong mawala ang kapatid nito, pero habang papalapit ako sa bahay nila Sonia ay tahimik akong nananalangin na sana hindi si Sonia ang tinutukoy nilang dalaga ni Mang Nestor na namatay. Bago pa man ako makarating sa gate nila Sonia ay nanlumo ako nang nakita ko si Neil na nakatayo sa tabi ng
Pader at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pa man nakukumpirma, ay alam ko na ng mga oras na yon na si Sonia nga ang tinutukoy nilang namatay, Papa Dudut. Neil? Sino yung namatay? Huwag mo sabihin... Wala na si Sonia, tol. Sonia? Si Sonia? Anong... Bakit? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-iensayo siya para sa karera ng bangka eh. Sinabi ko naman sa kanya na wag nang tumuloy. Kasi malakas yung alon ngayon eh. Pero di siya nakinig. Ba't mo kasi siya hinayaan? Kilala mo si Sonia, tol. Kailan ba natin siya napigilan sa mga gusto niyang gawin? Lahat ng gusto niya, ginagawa niya kahit ano pa sabihin natin, di ba? Tikas kasi ng ulo niyan eh. Di na nga marunong lumangoy, nagpumilit pa. Kasalanan ko to eh. Dapat di na lang namin tinuloy yung laban. Kung hindi siya nagpumilit na sumali, di sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Di, wala kang kasalanan. Gusto ko lang naman niyang matulungan eh. Kung maghahanap kayo ng masisisi, ako dapat yun. Kasi ako yung may kasalanan ng lahat. Iniwan ko kayo eh. Diba? Dapat ako yun. Ako dapat yung nagpa-practice. Ako dapat yung nasa bangka, hindi siya. Alam mo, may punto ka, pre. Di mangyayari to kung di ka umayaw eh. Pero naiintindihan nga namin. May pinagdadaanan ka, tsaka di namin kontrolado yung mga desisyon mo sa buhay, kaya hindi ka namin pwedeng sisihin sa nangyari. Pero may mga pagkukulang din tayo eh. Totoo din yan. Namatay siya dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa atin. Pero nung siya na yung nangailangan, wala tayong nagawa. Sana nga, panaginip na lang to lahat eh. Tol, di ko ma-imagine, tol. Nihirap paniwalaan na wala na si Sonia. Sobrang bata pa niya para mamatay. Hindi mo talaga masasabi kung ano mangyayari sa buhay natin. Teka, nandito na ba siya? Wala, nasa punerarya pa. Gumagawa pa ng paraan yung mga kamag-anak niya para makabili ng damit tsaka kabahong na gagamitin kay Sonia. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang bantayan at samahan habang, alam mo yun, habang di pa siya nauuwi. Yun nga rin sana plano ko eh. Doon ako papunta ngayon. Tara, gusto ko magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Papadudod sa mga sumunod na araw ay magkasama naming binantayan ni Neil ang kaibigan namin hanggang sa nailibing ito sa kanyang huling hantungan. Masakit para sa amin na hindi masisilayan pa ni Sonia ang kinabukasan. Napakarami niyang pangarap sa buhay kaya nakakalungkot na maaga siyang binawi ng Panginoon gayong isa siya sa mga tao na may napakabuting puso. Marami siyang napapasayang tao at marami siyang natutulungan ng walang kapalit. Sa loob-loob ko ay sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ko lang sana sila sinukuan noon, hindi sana ako papalitan ni Sonia sa karera. Hindi sana siya mauuwi sa kamatayan. Kaya naman ang tanging pambawi na lamang na naisip ko ay ang ituloy ang mga nasimulan niya
Sa mismong puntod ni Sonia ay pinangako ko na tutuparin ko ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Tutulungan ko si Neil na mabuo ang iniipon niyang pampiyansa sa kanyang nanay. Susubukan ko ring sundin ang naging payo niya sa akin noon na tatanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. At turuan ang puso kong magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa buhay ko. Ilang araw bago magsimula ang fiesta sa lugar namin ay hinimo ko si Neil na ipagpatuloy ang pagsali sa paligsahan. Para na rin kay Sonia, Papa Dudut. Pasensya ka na, Nila. Di natin nakuha yung grand prize. Ayos lang yun. Kahit papano, nanalo tayo ng second place sa paghandaan ng disenyo ng bangka. Wala na dito si Sonia pero hanggang ngayon, natutulungan niya pa rin tayo. Hindi dahil sa disenyo niya, di tayo mananalo eh. Kaya nga eh. Pero, paano na yan? Hindi pa rin yun sapat. Para sana sa pampiyansa ng nanay mo. Sus, kapag-iipunan naman yun eh. Huwag mo nang intindihin yun. Alam mo kung ano magandang gawin? Ano? Hati tayo sa premyo. Kailangan mo rin ng pera, di ba? Ako, hindi ako tatanggi dyan. Kailangan ko rin talaga ng pera eh. Kaya nga naisip ko, paghatian na lang natin. Sige, salamat. Alam mo, nandito lang si Sonia. Sigurado ako, puro reklamo aabutin nating dalawa mula dun. Nako, yung pa. Hindi tumatanggap ng pagkatalo yun. Baka awayin pa nga nun yung judge kasi hindi pinanalo yung design niya. Alam mo, nakakamiss talaga yung babaeng yun. Kung makakausap mo si Sonia ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon, marami. Gusto kong magpasalamat sa kanya kasi lagi niya akong pinaprangka sa mga bagay-bagay. Lagi niya akong pinapaalalahanan na may dulot na pag-asa yung bawat araw. Gusto ko siyang pasalamatan sa mga araw na tulad nito. Tuwing malungkot tayo, dismayado, lagi siyang nandyan para pagaanin yung loob natin eh. Ako, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Bakit naman? Hindi kasi pakiramdam ko, nadismaya ko siya eh. Ewan ko ba, parang sinira ko yung pagkakaibigan natin dahil lang sa nagpadala ako sa nangyari sa problema sa pamilya namin. Wala naman nasirang pagkakaibigan. Alam mo, katunayan nga si Sonia pa nagpaintindi sa akin ng pinagdadaanan mo eh. Alam niya kung paano mabuhay sa isang sirang pamilya. Kasi dati di ba naghiwalay yung mga magulang niya. Sa aming dalawa, siya mas nakakaintindi sa'yo nun. Hindi, pero pasensya pa rin ha, kasi naging makasarili ako eh. Sus, huwag mo na alalahanin yung pre. Tapos na yun eh. Saka isa pa, bumawi ka naman na. Natalo nga lang. Oo nga eh. Totoo nga yung sinabi mo. Magandang tumambay dito sa laot. Nakakagaan ng loob. Diba? Lalo na kapag tahimik yung dagat. Dito rin takbuhan ko kapag gusto kong takasan yung mga problema ko eh. Masarap humiga sa bangka habang hinihili ka ng alon. Tapos pinagmamasdan mo yung kalangitan. Salamat Makoy. Lion. Salamat kasi naging kaibigan kita. Kayo ni Sonia. Salamat na dumating kayong dalawa sa buhay ko. Ako rin. Pinagpapasalamat ko rin ang bagay na yan. Papa Dudut, wala na akong masyadong rekoleksyon pa sa mga sumunod na nangyari pagkatapos ng nangyaring paligsahan. Basta ang nanatili sa utak ko noon ay yung kinuha si Neil ng kanyang tiyahin papunta sa Maynila. Simula noon ay nawala na kami ng koneksyong dalawa. Hanggang ngayon ay wala na po akong balita kay Neil kung kumusta na ang buhay niya. Pero umaasa ako na sana'y nasa maayos na siyang kalagayan at naabot na niya ang mga pangarap niya. Sa kabilang banda naman ay malayo na po sa dagat ang buhay ko ngayon. Noong namatay ang tatay ko ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid. Nakahanap ako ng trabaho sa isang factory dito sa Maynila.
dito na rin po ako nakakilala ng babaeng napangasawa ko. Sa ngayon ay meron na po kaming 2 anak at hindi man sagana sa pera pero masasabi kong meron naman kaming maayos at matiwasay na pamumuhay kung saan ay hindi na triple ang pagod para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Paminsan-minsan ay nagbabalik tanaw po ako sa mga karanasang pinagdaanan ko noong kabataan ko. At kasama na doon ang mga kaibigan kong sina Sonia at si Neil. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang mga aral na natutunan ko mula sa kanila. Na kapag malakas ang alon, yon ang panahong sinusubok tayo ng problema. Maaring mabigat, nakakatakot at minsan ay tila tinatapon tayo ng tadhana kung saan-saan. Pero katulad po ng alon, laging humuhupa rin ang unos. Sa huli ang mahalaga ay matutunan nating sumabay sa pag-agos. Hindi natin kayang pigilan ang mga alon pero kaya nating matutong lumangoy, magtiwala sa sarili, at manatiling nakatindig sa gitna ng hampas ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Makoy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.